Ano ba yung bagong dilawan, Mark? Hindi na po yan yung kakamping, no? Etong mga bagong dilawan, mga kababayan, aka mga DDS, may pinapakalat, mga bossing. May pinapakalat. Bakit si PBBM pinapaingay yung West Philippine Sea? No? Para masira si Duterte, para masira ang mga Duterte, etc., etc. Ayan, yan yung mga kinu-question nila ngayon, mga kababayan. Unang-una sa lahat, mga kababayan, unang-una sa lahat, napansin agad ng ating Pangulo yung nangyari no doon sa barko natin na magdadala ng pagkain, tubig at panggawa ng BRP Sierra Madre, mga bossing. Hindi lang po yan basta binuksan ni BBM, basta, o sige, magbukas ka ng issue, bangag si PBBM. Magbukas ka ng issue na si PBBM ay nagdudurog. Hindi po ganun, nakagaya nung kanilang style, mga kababayan. May pinagmulan po yan at nakita ng ating presidente, naku, hindi yata tama itong ginagawa nila ah. 'Di ba? Hindi yata tama yung ginagawa nila na binobomba ng tubig ang ating barko. Dalawa-dalawa pa po, mga kababayan. Kasi daw bakit? Bakit binobomba? Dahil daw may dalang ano, pang-repair nung BRP Sierra Madre, mga kababayan, which is sarili po nating barko. So mga kababayan, bumalik tayo doon sa issue. Pinapakalat nila na si BBM, no, at ang kampo ng gobyerno, mga kababayan, yung nag-i-issue lang yan, ini-issue, binubuksan yung status ko, binubuksan yung gentleman's agreement. Hindi po. Yun po ay unti-unting nahayag, unti-unting nabuksan, mga kababayan, dahil doon sa pagtatangka ni PBBM na i-repair, no? I-repair yung barko ng BRP Sierra Madre. Unti-unti na pong nabuksan yan, mga kababayan. Doon natin nalaman na may gentleman's agreement o secret agreement, no? Na tipo bang pagkain at tubig lang ang pwedeng dalhin, hindi pwedeng i-repair yung barko, o, 'di ba? Doon natin unti-unting nalaman, mga kababayan, na kaya pala nagingit-ngit etong China dahil may naipangako no nung administrasyon Duterte na tatanggalin yung BRP Sierra Madre. Mismong ang post na yan, mga kababayan, galing po no doon sa spokesperson ng mga Chino, mga bossing. So sa madaling salita po, mga kababayan, hindi kagaya nung style nila, no? Yung ibinibintang nila kay PBBM. Style nila kasi, mga boss, issuehan natin ng gumagamit ng pinagbabawal na gamot yan. Ni walang mga katotohanan, ni walang maipakita mga ebidensya, magpapakita ng ebidensya yung sinasabi si Maharlika mismo nagsabi nito. Galing kay Duterte o yung kanyang hawak, 'di ba? Ay galing kay Duterte yung issue na yun. So hindi malayong isipin ng taong bayan na si Duterte ba ang nag-uutos kay Maharlika? Si Duterte ba ang dahilan kung bakit kung ano-anong kasiraan ng gobyerno ang lumalabas sa bibig ni Maharlika? Ang ating presidente, mga bossing, nanumpayan. Nanumpayan, mga boss, na talagang ni katiting ng ating soberanya o ni katiting no ng ating lupang sinilangan ay hindi niya maaaring ipamigay o hindi niya maaaring ibenta o hindi niya maaaring hayaan na lang, mga boss, no? Kasama po sa sinumpaang pangako, no? Sa sinumpaan ng ating pangulo na ni katiting po na lupang sinilangan ay hindi ipamimigay o hindi dapat hayaan na maangkin ng ibang lahi, mga boss. Kaso po, doon sa nangyari nung panahon, no? Nung panunungkulan ni dating Pangulong Duterte, mga bossing, although yung status ko pinanatili lang niya, iba pa din po yun. Yung status ko, mga kababayan, kung iintindihin po nating mabuti, nung panahon na sinumpaan yun, medyo okay lang. Medyo okay lang. Nung panahon na yon, malamang sa alamang, hindi pa nakikita nilang gaanong masisira yung BRP Sierra Madre. At talagang, siguro iniisip nila, no? Hayaan mo sila, yung mga susunod na nakaupo dyan, ang mga problema dyan. Ayan. So yung status ko na yon, mga kababayan, kung i-aanalisa mo po,
para mong ano, parang talagang binigay mo na yung bayan natin. Hindi naman kabuuan ng bayan, binigay mo na yung West Philippine Sea. Paano po mga kababayan? Hindi mo pumayag ka na hindi ano, pumayag kang hindi na ayusin yung BRP Sierra Madre. 'Pag hindi inayos yun, anong next mga bossing? Oh, mawawala na po yun, hindi nagagana ng maayos. Yang mga barko, yung mga sasakyan, no, mga eroplano, kapagka hindi po name-maintain yan mga kababayan, lumalaki ang sira hanggang sa wala na, patapon na po. 'Pag nawala yun, 'pag patapon na, anong mangyayari next? Wala na po tayong bantay dun, wala ng outpost ang Pilipinas. Magagawa na ng Tsino, mga kababayan, kung ano yung gusto nilang gawin doon sa West Philippine Sea. At isa pa po, eto, mga bossing, ang isang presidente nga po ay nanumpa, no, na hindi hahayaan maangkin ng ibang bansa o ng ibang lahi o kung sino man yung mga gustong sumakop sa ating kalupaan, mga kababayan, yung status quo. Imagine ninyo. In future time, kapag ka talagang wala na yung BRP Sierra Madre, pamigay na yung West Philippine Sea, mga kababayan. Pamigay na. Sa tingin nyo po ba, ang ating presidente papayag ng ganon? Hindi po. No? Although sa panahon nila, natakot sila, naduwag sila, mga kababayan, naduwag silang ipaglaban. Tarantaro, shoutout sa'yo. Janice Bailon, shoutout sa'yo. Marcelina DW Guzman, shoutout sa'yo. Ayan Novaro. Nung panahon nila, naduwag sila, no, na ipaglaban, kayang-kaya naman po ni PRRD yan, mga bossing. Simple lang, ano gagawin nang hindi umaabot sa digmaan? Simple lang. Nabasa ni PRRD, tubig at pagkain lang ang pwede. Saglit. Magpatawag tayo o humingi tayo ng panahon sa China para makipag-meeting sa kanila. Pag-usapan ulit ito. At medyo hindi pabor ang bagong presidente. Ganyan. 'Di ba? And then sasabihin mo doon na medyo ayusin natin ng konti sa maayos na pamamaraan. Pwede naman po 'yun 'di ba? Medyo i-balanse lang natin. Ayan mga boss, chief amo sir. Kaya lang, mas nanaig sa kanila na panatilihin yung status quo, mga kababayan, na kumbaga parang hayaan mo na, no? Baka sakit lang ng ulo sa natin yan Baka hindi pumayag ang China didigmain tayo ng China kapagka may binago diyan. Hindi po. Hindi po. Kaya dun mo mare-realize, mga kababayan no? Na sino kaya talaga ayokong sabihin 'to, ni minsan hindi niyo narinig sa akin 'to, pero yung sinasabi nilang, ano tawag dun, na-scam ba or kung ano man, 'no? Tingin ko, mga kababayan, base po sa aking pag-aanalisa, 'no, yung mga jet ski ni dating Pangulong Duterte, magje-jet ski ako para pumunta diyan sa West Philippine Sea. Dati ang mga kakamping lang ang medyo naghahanap nun, no? Yung mga kakamping lang ang medyo bumabanat, nasaan na yung jet ski ni Digong? Wala pa din, 'di ba? Tayo po ngayon, habang ito unti-unting nabubulatlat sa ating mga mata, sa ating mga tenga, etong tungkol sa gentleman's agreement, mga kababayan, yan, nabudol, no? Unti-unti po nating napansin na yung mga sinabi niya nung panahon nung siya ay nangangampanya, mga bossing, hindi po natupad nung siya ay nakaupo. 'Di ba? 6 na buwan na laban kontra droga, tapos na. Ako sabi ko, hindi naman talaga kayang sugpuin Pagbigyan natin sila. Pero umabot sa punto na natapos yung kanyang termino, wala pa din po. No? Meron, sabihin na nating nabawasan, no? Pero meron pa din po yung naipangako na 6 na buwan, tapos ang problema sa droga,
walang nangyari. At eto pa, yung West Philippine Sea, bumubulaga talaga sa ating mata. Bumubulaga sa ating mga kaalaman, mga boss, na talagang wala silang ginawa dyan. Tinulugan lang nila yan, mga bossing. No? Tinulugan lang nila. Hinayaan nila na, hayaan mo na, yung susunod na presidente naman problema dyan. Which is, kung kagaya nila, shoutout kay kapatid na DJ Byron Music and Topic, supportahan niyo po yung channel niya. Which is, mga kababayan, kung kagaya nila ang style ng ating presidente, hindi lalabas yung mga ganyan, hindi lalabas yung mga ganito, no? Kasi sasabihin ni PBBM, sige, tuloy lang. Pero po, ganito tumitindig ang ating Pangulo doon sa sinumpaan niyang tungkulin. Hindi ko hahayaan na ni katiting ng ating bayan o katiting ng lupang sinilangan natin mapunta sa ibang lahi, agawin ng ibang bansa, mga kababayan. Nung na-realize niya, BRP Sierra Madre, kailangan na i-repair. Punta. At doon nga nag-umpisa ang lahat. Doon nag-umpisa lahat, yung pambobomba, doon na tayo namulat na, ba't binomba? Magdadala lang naman ng resupply, magdadala lang ng mga pagkain or kung ano man. Doon na natin nalaman, mga kababayan, no, na kasama doon sa mga usapan na ipinagpatuloy ni dating Pangulong Duterte, yung wag nang hindi pwedeng ayusin yung BRP Sierra Madre. Biruin nyo yun. Tapos nadagdagan pa. Nadagdagan pa, mga kababayan. Ano? Ano yung nadagdag? Yung pagtanggal ng BRP Sierra Madre. Yan talaga yung kinangingit-ngit ng tumbong ng China, mga kababayan. Napag-usapan nung panahon na yun, ganito, ganyan. Kailangan tanggalin yung BRP Sierra Madre. Bakit ngayon? Nandiyan pa din. Doon po lahat nag-umpisa, mga kababayan. Kaya yung pinapakalat nila na si PBBM, binuksan lang yan o naglagay sila ng issue dyan, mga kababayan. Yung mga yung mga ganyang estilo o ganyang mga technique, mga pinagbabawal na technique, galing po sa kanila.